Reforma, tinig ng pagbabago. Ito ang Reforma 3PA. Basta Radyo, ipandera mo. 107.1 News FM Olongapo. Basta Radyo, ipandera mo. Hey, 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 hey! Good evening, good evening, good evening! Yes, you heard it right. Basta Radyo, ibandera mo! Alright, welcome, welcome, welcome people! Welcome mga katropa! Kamusta kayo? Namiss ko kayo, ha? Alam niyo naman itong Bandera Night Jams dati, Monday to Thursday lang. Pag Friday, Saturday, lalo na Sunday, namimiss ko kayo dahil 3 days na yun. Pangatlong araw na eh, no? Okay. Ay, ay, ay. Mainit na mainit. Pinangalanan na. Name drop, baby. Nagkabagsakan na ng pangalan. Mainit na balita, ano? Okay. So, banatan agad natin. Ito yung mga pinangalanan ng mga diskaya na politicians allegedly involved in anomalous biddings. Allegedly, ha? Okay, nirelease to sa news kaya huwag niyo akong mabanat-banatan ng yan, libel yan, DJ, hindi pa napapatunayan. Allegedly. Nasa balita to di ba? Unang-una, nasa listahan si Terence Calatrava. Kung hindi nyo kilala si Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines. Init, no? Binanatan agad natin. Si Jojo Ang. Honestly, hindi ko kilala si Jojo Ang. Roman Romulo. Kilala niyo si Roman Romulo? Yeah, okay. Si Patrick Michael Vargas, si Arjo Ataide. Arjo Ataide, 'di ba? Yan? Yan yung jowa ni Yaya Dab. Si Maine Mendoza, tama ba ko? Hindi ako sure, hindi ako ma-showbiz masyado no. Patrick Michael Vargas, nabanggit ko na, Nicanor Briones, Marcelino Teodoro, Florida Robes o Robes. Parang hindi ko kilala itong mga to, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agarao Jr., Lorenzo Gabriel Noel, Leody Odi Tariela, Marvin Rillo, Reynante Arrogancia, Teodoro Haresco, Antonieta Yudela, Dean Asistio, and Marivic Co. Pilar. Mario Josep. Karamihan hindi ko kilala. Pero sabi mga daw to yung mga nasa party list, mga ganon. Tapos sa mga, syempre sa mga distrito, yung mga nasa DPWH, ayan. Sila yung mga involved di ba? Galit na galit si Kuyang Francis Mercado. Sabi niya, nung nirelease yung mga pangalan ng mga walang yang involved sa korupsyon, sabi ni Kuya Francis Mercado, go to hell! Galit na galit Akala ko umu-order ng goto si Kuyang Francis. Goto, tapos sa hell bibilhin, parang gano'n. Go to hell! Sa hell talaga, they belong sa hell. Kasi, sa ginagawa nila, tropa na nila, kalibel na nila si Taning Saka yung mga sumasapi-sapi, si Damunyo ba? Kalibel na nila yan si Damunyo. Go to hell! Naalala ko tuloy yung kwento ng naalala nyo yung kinento ko dati na nasa simbahan kami, biglang lumabas si Taning. Takbuhan yung mga tao. Takbuhan. Takot Siyempre, may Damunyo ba naman biglang lumitaw. Except me. Hindi ako natakot. Hindi ako umalis. Nandoon lang ako. Sabi sa akin ng Damunyo, ikaw, ba't di ka natatakot? Di ka ba natatakot sa akin, ha? Sabi ko, yung kapatid mo nga, pinakasalan ko Mas pet malo yung kapatid mo. Pinakasalan ko Kaya mapapago to hell ka talaga sa mga hinayupak na to. Tingnan mo, yung sa Indonesia, eto nasa news to nasa news, di ba? Galit na galit yung mga Indonesians. Di ba? There was a special report na pinanood ko. Dahil ang pinagbulan talaga ng galit nila is
sobra-sobra pala yung mga allowances, yung mga nakukuha ng mga namumuno sa kanila. Mapa ano man yan, mapa congressman yan o senador man yan. Basta yung mga namumuno sa kanila, sobra-sobra pala yung housing allowance, cost of living allowance. Sobra-sobra, triple sa supposed to be na naka-allocate sa kanila, quadruple, parang ganon. Tapos lumalabas na bawat isa sa mga hinayupak na hindi ko nila lahat saludo ko sa mga Indonesians yung mga ano lang, yung mga korap. Lumalabas na yung mga corrupt officials pala ng Indonesia na yon, kung susumahin mo raw sa Philippine peso sa Philippine peso, yung mga kinukuha nilang allowances and all, parang lumalagpas ng mahigit 300,000 pesos equivalent sa atin. 300,000 pesos equivalent ang yung katumbas na kinukurakot ng mga hinayupak na yon. Napanganga ako ngayon. Sabi ko, sa atin, billions Mariosep. Kaya saludo ko sa mga taga-Indonesia. They are not letting it be of the norm. Hindi nila hinahayaang maging normal lang yung ganon. Kita mo naman, nag-people power sila. Anong ginawa nila? Pinuntahan nila yung bahay ng mga yung mga namumuno na yon. Hindi to joke hindi to totoo, nasa news, tingnan nyo. Sinugod nila yung mga bahay, winarak yung mga luxury cars, pinaghahampas, in-steel bath, di ba? Sa halagang mahigit 300,000 pesos na ninakaw nila sa kanilang cost of living allowance, etc., etc., pinagwawarak yung kanilang luxury cars. Dito, anong sabi? Anong sabi ng mga nangurakot na yan? Imbestigahan natin, titingnan natin, bilyon-bilyon ang nawawala. Mariosep naman. Alam ko, sasabihin nyo na 300,000 pala. Pero marami sila. Pagsama-sama in peso equivalent yung bawat isang mambabatas or isang leader nila na kumukurakot. Ganun din yun pag pinagsama-sama mo rin yun, baka wala pang ang bilyon. Di ba? Ilan lang ba ang di ba? Ilan lang ba ang kongresista? Ilan lang ba ang iba iba kasi yung system nila, parliament sila, tama ba ako? Yeah, okay. Basta 'yon. 'Di ba? Yung kinukurakot sa kanila, kung ikukumpara sa yung equivalent talaga yung katumbas talaga na halaga dito sa atin, mani lang Yung maning Indonesia versus maning Pinoy, mani lang Pero parehong masarap na mani yan. Di ba hindi man tayo nalalayo sa itsura di ba? Thailand, Indonesia, Philippines. Di ba? So, ple-plehong mani yan Pero hindi tulad ng mga western na mani, mga malalaki. Mas masarap yung mani ng Pinoy. Mas maliit man kaysa sa westerners, pero mas masarap, mas malinamnam. Subukan nyo, bumili kayo sa mga nagtitinda sa sidewalk. Yun ang mani na tinatukoy ko, ano man sa isip nyo. Masarap naman talaga yung mga mani ng maning Pinoy. Ayan, sige, panimula natin, Binanatan agad ng the beginning of the start. Okay. And I'm supposed to give you today's holidays and observances, of course. Yan dapat ang panimula natin lagi. Kaya lang, nakakagigil kasi, pinangalanan na ng mga diskaya, yung mga... Marami pang mainit na usapan dyan. Mamaya pag-usapan pa natin. Pero unahin muna natin dahil panimula pa lang. Umiinit na kagad, umuusok na kagad. Ang ating holidays and observances, September 8. Being brought to you, of course, by Angel's Pizza, Olongapo City. All right, check out their latest promo, Double Deal Plus Alert. Doble sa sarap, doble sa sulit. Get 2 medium pizzas plus 1.5 Pepsi, 1.5 liter Pepsi for only 575. Uy, sulit na dalawang medium pizza na, tapos 1.5 Pepsi. Also available in family and big family sizes. Ayan, so kung bitin sa inyo yung medium pizza, pwede pa sa sa family size and big family size. Free Pepsi for a limited time only. Order now via Grab Food. Okay? Promo is valid up until September 30, 2025. And Angel's Pizza Olongapo is located at number 395 Fendler Street, Rizal Avenue Extension. For inquiries, call or text them up 0927-117-9020 or visit the store. Yeah, number 395 Fendler Street, Rizal Avenue Extension. Malapit lang yan sa alam niyo yung Casino Filipino. Pag galing kayo sa Rotonda, di ba? Madadaanan niyo muna yung Rotonda, tapos Casino Filipino na, no? Yan, sabi nga ni Presidente Erap, walang tutulong sa Pilipino, kundi Casino Filipino.
Lampasan nyo lang yung Casino Filipino. Tapos may YBC, di ba? Tapos diretso pa! Diretso pa, pare. Sa may bandang kanan, tingin ka sa kanan. Bago mag-fresh options, yun. Angel's Pizza Olongapo. That's where they're located. Yun, okay? So, binigay ko lang naman yung Geography 101 para hindi kayo mahirapan hanapin, no? Home of the original creamy spinach dip. Now, open from 8 a.m. to 12 midnight. Oh, hanggang 12 midnight pa. Pwede pang humabol. Tapos mo makinig ng radio program na 9 p.m. ang tapos, pwede ka pang pumunta sa Angel's Pizza, baby. O order ka, baby. Alright. So, check it out. And visit their Facebook page. Nandoon yung menu. They're more than just pizza. Marami pa, no? Okay. Here are today's holidays and observances. September 8, 2025, around the world, World Physical Therapy Day. You know, physical therapy is very important. This is being observed to generate awareness about the crucial contribution. Physiotherapists, sila yung nagpi-physical therapy. They are called physiotherapists. Make to society, enabling people to be mobile, well, and independent. Alright, observe every 8 of September. Ayan, mahalagang role ang mga magaling sa physical therapy, kagaya ni Mr. Condes. Yan. Magaling na physical therapist yan, no? Sila yung mga nag-a-align na mga buto-buto natin kung medyo wala na tayo sa hindi na tama yung tayo natin, may mga parte tayong madaling mangawit, may mga konting tayo lang, tayo na. Konting tayo lang, pagod na, ibig sabihin. Ganun. So, kailangan nyo ng physical therapist. Yan. So, it's their day to day, ha? So, give them a hug. Mga physical therapist na kilala mo, ano? And today is also Victory Day for Pakistan. That's too far away from us. International Literacy Day, an international observance celebrated each year on the 8th of September. It was declared by UNESCO on last October of 1966 pa, no? Dineclare nila. Pero every September 8 ang celebration, okay? Also, Iguana Awareness Day. Yan, yung mga enthusiast of iguana. So, Iguana Day. May mga mahilig dyan no? Na alagaan, no? Yung iguana. Pwede namang alagaan ng iguana. Hindi naman siya endangered species. Actually, in fact, marami sila. Marami. There are people who farm them pa. Hindi mo na nga kailangan i-farm. Dami na nila no? Ang bilis dumami kasi yan Pag nangitlog yan, maramihan din no? Diba? Parang hindi kagaya ng itlog natin. Padalawa-dalawa lang, minsan 3. International Pardon Day. Pardon. Sino ba mga binibigyan ng mga pardon? Siyempre, yung mga those who are persons deprived of liberty or PDLs as we call them now, no? Nagbago na, no? Yung mga term, no? Dati prisoner, ngayon persons deprived of liberty. Tapos may word pa noon sa PWD, persons with disability, handicap, ayaw na nila ng handicap, di ba? Binago na Minsan pinag-aano natin yung sarili natin Akala nila pag binago yung pangalan, it would be all better. Nothing's wrong with words. Words are neutral. Di ba? Minsan nagkakaroon lang ng hindi magandang connotation or hindi magandang tunog kapag yung gumagamit, no? Salbahe yung gumagamit. He meant it in a bad way. He's saying it in a bad way. Di ba? Nothing's wrong with the words. Words are neutral. Yeah, okay, so International Pardon Day. Star Trek Day. Yung mga Trekkies, mga big fans of Star Trek. Alright, so there you go. And today is also the Virgin Mary Day or the birthday ni Mother Mary. Ayan. Hindi na natin sasama sa famous people, celebrities and the like. I know she's famous pero yeah, dito na lang sa observances kasi it's being observed naman yung Mama Mary Day, Virgin Mary Day. Every September 8 around the world, okay? So there you have it. The holidays and observances, September 8, 2025, brought to you by Angel's Pizza Olongapo. Time now for you to find out who is sharing your birthdays with. All of the September 8 birthday celebrants, this one's for you.